Ilang beses siyang napanunok na lumapit at nakashare sa shower. Saka lang siya nito napansin nang lumapat ang kamay niya sa matigas itong dibdib. Umigting ang panga nito nang dumuwang siya. "What are you doing?" Anito sa mabigat na boses. "Naliligo." Aniya sabay kuha sa sabon para sabunan ang katawan. Naniningkit ang mga mata nitong parang nahihirapan siyang basahin. Iniestima siya nito. Ayaw niyang salubungin ang mga titig nito pero kailangan. "You're fucking seducing me." Ako sa nito. Sinadya niyang abutin ang switch ng shower at idaiti ang katawan dito. Narinig pa niyang mahina nitong mura. Lumakas ang tubig sa shower matapos niyang pihitin. Pumikit siya at sa harapan nito'y pinasadahan ng suklay gamit ang daliri ang kanyang buhok. Nang magmulat siya'y nagdidilim ng aura ni Enzo. The beast is now tempted. Bago niya pa nakuha ulit ang sabon, mabilis siya nitong nabuhat at ito mismong pumulupot ng binti niya sa bewang nito. Marahas na halik ang unang natanggap niya, kasabay ng pagpilit nito sa kanya sa dingding ng banyo. Pain and pleasure are in the same time. Ramdam ang uhaw at panggigigil sa mga galaw nito. "Enzo!" Napaungol siya ng pasilito ang pangupo niya. Masyado tong gigil na nakakalimutan ng pwede itong makasakit. Kasalanan niya naman. Siya ang nag-udyok ditong gawin to. She can feel his throbbing member on her butt, and it's huge. Namumungay ang mga mata nito nang titigan siya. "I don't have any condom." Anito sa nangihinang boses. "Hindi mo ako mabubuntis." Inosente niyang sagot. Iniisip niya siguro, miracle baby lang talaga si Gabriel kaya't nabuntis siya ng unang beses na may nangyari sa kanila. Nagtagis ang bagang ni Enzo sa narinig. May dilim sa mga mata habang nakatitig sa kanya. "Uuwi kang positive, Serena?" Tila naging hamon pa dito ang sinabi niya. Hindi naman yun ang intensyon niya. Napaawang ang dibdib niya na maramdaman ang malaking miyembro nito nang walang pakundangang pumasok. Nakagat niya ang ibabang labit na ramdaman niya ang paghigpit ng hawak ito sa hita niya. "Hug me tight." Utos pa nito sa kanya. He then mercilessly thrust deep and fast. Kung hindi siya nito hawak, baka nahulog na siya. "Moan, call my name. No one can hear us, just me." Masuyo nitong bulong sa tenga niya at mas lalo pang binilisan ng mga galaw nito na parang tinutudyo siya. At sa huli, hindi niya na napigilan pa ang sarili. Hindi niya na makilala ang boses. Pagkatapos sila sa shower, nilipat siya nito sa kama. Akala niya tapos na, pero buhay pang miyembro nito. Kung bakit niya nga ba nakalimutang malakas ang stamina nito pagdating sa pagniniig. "Bend over, Serena." Nakatalikod siya dito, at ang sunod na nangyaring dahilan na malalakas niyang ungol. They did it 3 times at antok na siya matapos ang panghuli. Hindi ito maingat kahit alam niyang magkakapasa siya kinabukasan. Kahit nananakit pa ang katawan, bumangon siya at lumabas ng silid. Nasa 1:30 na madaling araw na lumipat siya sa kabilang silid. Hindi siya tatabi kay Enzo. Ganito lang dapat parati ang setup nila. Kailangan niyang proteksyonan ng puso niya mula sa lalaking iyon. Siya na rin ang nagluto bandang alas 5 at nagkape sa may pool. Napapatulala siya at parating bumabalik sa isipan niya ang mga nangyari sa kanila ni Enzo kagabi. Dapat iwasan niya na rin ang mag-isip tungkol sa mga ganon. Tahimik niyang inihain ang niluluto. Sinangag na kanin, sinabawang buto-buto, tosino at kape. Muntik na siyang mapatulan ng bumungad sa kanyang mukha ni Enzo sa may pinto ng kusina. Nakatayo ito doon at nakapamulsa habang nakatitig sa kanya. "Hi!" Aniya tipid ng umiti. Nilampasan niya ito habang daladalang sinabawan. Hindi ito nilingon habang inaayos ang pinggan at kutsara pati na ang kape. "Kain na tayo." Aniyang di pa rin ito nililingon. Ilang saglit niyang pinaghintay na mapansin na hindi ito lumalapit sa mesa. Nagtatakang nalingon niya ito. Tsaka niya nakitang dilim sa mga mata nito. "You did not sleep with me. Saan ka natulog?" Alanganin siyang tumawa. "Nagluluto na ako kanina. Hindi na ako natulog." Nanliliit ang mata nito sa kanya. "Are you mad?" Agad siyang umiling. "Hindi." Napansin niyang nakatingin to sa braso niya. Nang tignan ng braso niya isa kanya na malay, nakikita palang pasa niya. Umigting ang paa nito. "Gagamutin ko yan mamaya." "Hindi na. Ako na lang mamaya." Nanatili itong nakatitig sa kanya. Natural lang nga yata kay Enzo ang ganito. Yung tila na babasa nitong nasa utak mo, pati ang galaw, ang emosyon maging ang paghinga pa nga yata. "Why did you do it?" Napanunok siya at gusto siya nitong baliwalain. Pero base pa sa tono ng boses ito ay talagang mahirap iyong baliwalain. Nagbitiw siya ng sarkasikong tawa. "Dapat ba may dahilan?" "Yes."
Either you're just horny or you love me. Hindi niya na ito matingnan. Wala sa dalawa ang sagot niya. At hindi siya pa pwedeng pumili sa dalawang iyon. Lahat ba ng kinamo mo? Tinatanong mo ang dahilan nila? Para sa isang tulad ni Enzo, halatang iniiwan lang nito ang mga babae na ginamit ito sa kama. Hindi na dapat bago pa dito ang mga nangyari. Hindi ba dapat wala rin itong pakialam pagkatapos ng mga nangyari sa kanila? Hindi ako umuulit ng babae sa kama. Kapag tapos na ako sa kanya, hindi ko na binabalikan. Anito sa seryosong boses. Mariin ang titig nito sa kanya, tingin ito kayang salubungin ng kaparehong tingin. Napaawang ang bibig niya sa narinig. Ngunit kalaunan bumawi ang alanganing tawa. Bakit inulit mo sa akin? Biro niya pero nanatili itong seryoso. The same question I keep asking to myself, Serena. Why I keep looking for you? I'm not a sucker for a kiss, but now I do. May panghihina sa huling salitang binitawan nito. Ilang beses siyang napalunok at parang pinanghihinaan na naman siya sa mga narinig. Bago pa mangyari yon, tumayo na siya. Kailangan niyang pakalmahin ang sarili. May kukunin lamang ako. Let's go fishing. Anito kinaumagahan. Ito ang pang-apat na araw nila sa isla. Wala siyang dalang damit pero may nakanda ng mga damit para sa kanya. Hindi may ikli gaya ng inaasahan niya pero kadalasan mga summer dresses, casuals, nagsusumigaw sa pagka-feminine. Nasasagawaan siyang suotin. Naghanap siya sa wardrobe, wala ring iba na mas matino para sa taste niya. Hanggang sa napansin niyang itim na shirt ni Enzo doon. May pajama kaya lang mahaba ang manggas. Wala siya ibang choice kundi ang boxers itong itim. Walang pakundangan niya iyong sinuot at bumaba. Naabuti niya si Enzo sa daungan ng isla. Nasa speedboat na tinaayos ang tali ng sasakyan. Topless at pawis na pawis. Bahagyang nakadaos-dos ang board shorts kaya't sumisilip ang puson at ang sexy nitong V-line. Bumalandra ang bato-batong tiyan at malapad na balikat. Napansin niyang maliit na tattoo sa may leeg nito at ngayon niya lang din napansin na nag-iisa nitong hikaw sa kabilang tenga. Bad boy na nga itong tignan kahit wala pa yon. Mas tumayla ngayon nakikita niya ang mga bagay na iyon. Tahimik siyang lumapit kay Enzo. Ang malago nitong kilay napaangat nang mapansin ang suot niya. Bakit? Pagagalitan ba siya nito? Bababa siya at di nasasama kung ganun. Walang tauhan sa paligid. Siguro sinadya ni Enzo para masolo nilang isla. Hindi niya maalis ang tingin sa tattoo sa leeg na natiso. Ngayon niya lang iyon napansin. Ayaw niya sa lalaking may tattoo. At lalo na yung may hikaw sa tenga, parang di mapagkakatiwalaan. Di naman talaga mapagkakatiwalaan si Enzo. Isa nga tong mafia, diba? Pumapatay, main source ng droga, ulo ng lahat ng krimen sa mundo. Kahit piyata magsuot ng angel na costume to si Enzo magbumukha pa rin tong demonyo sa paningin niya. Kakaiba ang tattoo na iyon. Ang alam niya, lahat ng tattoo may meaning. Na-curious tuloy siya. I wonder, hindi yung maikli ang suot mo. Anito habang bitbit ang isang kamay ang galon ng krudo. Hindi ko gusto. At tumupo siya sa tabi. Maghihintay siya sa iutos nito kung meron man. Bakit ito naisip na itanong iyon? Sa lahat talaga ng pwedeng pambungad ay ang tungkol talaga sa maikling damit niya. Kapag may ibang tao na sakal mo, isusuot? Tila hinahamon siya nito nang binalingan siya. Kumiyom ang kamao niya na magets kung ano man ang ibig nitong sabihin. Mga boss, may malaking hotel, maraming tauhan, sobrang yaman pero immature. Binigyan niya ito ng malamig na tingin. Hindi siya papatol sa mga patutsada nito. Mahirap lang siya pero hindi naman siya immature. Mas lalo lang yata itong naging iritado noong hindi siya nagsalita. The best revenge is your silence talaga. Nawala ka noong nakaraan. Nagpunta ka ba sa syudad? Pagkatapos mo kay Athena, dumaan ka man lang ba kay Gabriel? Nagsalubong ang kainin nito nang balingan siya. Hindi ako nakipagkita kay Athena and yes, I checked our child. Depensa nito sa sarili. Para saan? Ayos lang naman sa kanya kung sabihin nitong dumaan nga ito kay Athena. Di na ito kailangan magmalinis, okay? Aniya at nagkibit balikat. Napatingin siya sa galon ng krudo at ibinaba ito. Namewang ito sa harapan niya. Tumutulo ang pawis sa mahaba nitong tiyan. Hindi ako nakipagkita kay Athena. Ulit nito. Nagsalubong ang kilay niya. Oo nga. Nabanggit ito ngayon at narinig niya na. Pagkatapos ko sa tattoo artist, I straight drive to the mansion and check Gabriel then here. Patuloy pa nito. Parang buhay nito ang nakataya. Habang nagpapaliwanag ito. Napaangat siya ng kilay na marinig ang tungkol sa tattoo artist na binanggit nito. Napasulyap siya sa tattoo nasa leeg nito. So that explains about the tattoo on his neck right now.
Don't be jealous. I don't do anything. Doon siya napatayo sa sunod na sinabi nito. Namimilog ang mga mata niya at nang mapansin nito ang reaksyon niya, isa kaunti-unting umangat ang sulok ng labi nito. Parang nahanap na nito ang kahinaan niya. Hindi ako nagsiselos. Tumango ito pero nanunuya ang ngisi. Dinala na nito ang galon ng krudo at binaliwala ang sinabi niya. Ang yacht ang gagamitin natin. Walang kama sa speedboat, mahihirapan tayo. Nito. Nag-init ang mukha niya nang maintindihan ang ibig nitong sabihin. Manya ka talaga? Hindi niya alam pero baka puro iritasyon lamang kay Enzo ang nararamdaman niya buong maghapon. Alam na alam nito kung saan ba narito gigisingin ang dragon sa katawan niya. Hindi nga lang puros papormang alam ni Enzo. Inakala niya na porke mayaman ay wala man lang alam sa mga gawaing ganito. Nagbubuhat to ng mga nakarolyong tali para sa yacht. May mga kadena rin sa kabilang kamay. Gumagalaw ang muscles nito sa katawan tuwing inaangat ang mabibigat na bagay. Nakatikim siya. Bakit ganito na lang ang tingin niya sa lalaki? Lahat ng maliliit na detalye dito ay napapansin niya. Napasilap na naman siya sa tatong nasa leeg nito. Ganon ba iyon kaimportante para sadyain pa itong ipatato noong nakaraang araw? Get inside, Serena. Mainit na dito. Si Enzo. Mataas na ang sikat ng araw. Nasa bandang 9:00 pa lang ng umaga. Sanay siya. Kahit bilad na bilad siya sa sikat ng araw noon dahil sa paghahanap buhay, tinitiis niya. Bumabalik na naman ang alaalang iyon. Dati wala naman taong nag-aabalang setahin siya para di siya mainitan sa ilalim ng araw. Nakakapanibago pala sa pakiramdam na may nag-aalala sa'yo ngayon. Nagluto siya ng makakain at ilang saglit ay pawis na si Enzo. Nang pumasok sa loob, mabuti lang at tapos na siya nakapagluto. Tapos ka na ba? Sinalubong niya ito. Hindi niya alam kung ano nga ba ang bakit automatikong kumuha siya ng pwedeng ipamutnas dito. Sumalapit to sa face towel na nasa kamay niya. Agad niyang naitago sa likuran niya na mapansing nakita nito ang face towel niya. Parang gusto niyang magalit sa kanyang sarili. Bakit ba niya naisip na pulutin iyon? Kumain na tayo. Dadalhin ko lang sa lamesa sa labas. Akmang tatalikuran niya na ito na magsalita ito. Para saan ba ang face towel? May mapanuyang ngisi sa labi nito ng balingan niya. Nagtagis ang bagang niya. Kumain na tayo. Aniyang may malamig na ekspresyon sa mga mata. I cannot eat, I'm sweating. Binalikan niya ito pero binigay niya rito ang face towel. Umangat ang malago nitong kilay para tingnan ang towel sa kamay nito. Tara na! Nauna na siyang naglakad papalapit sa mesa. Uupo na siya dapat nang bumungad sa pagmumukha niyang face towel. Inaabot ito iyon sa kanya. Do it for me. Nanatiling nakalahad ang towel sa kanya. Hindi siya makapaniwala na pati pagpupunas ay siya pa ang gagawa. Pero hindi ba't yun naman ang nauna niyang balak? Napunasan nga si Enzo nang dambutin niyang face towel. Naunahan lang siya ng hiya. Hindi niya rin alam kung bakit yun din ang naisip niya. Bumuntong hininga siya at walang choice kundi kunin ang towel. Umupo ito sa single chair at nakabuka ang mga binti nito upang umupo doon. Sa laki ng katawan nito ay lumiit dito ang upo ang kinuupuan niya. Mariin ang pagkakatitig nito sa kanya. Agad niyang iniwasan ang tingin na iyon. Hindi niya alam kung bakit pero parang sinisilaban siya at nahihirapan siyang huminga sa paraan ng pagkakatitig nito. Here! Anito at tinuro ang tiyan. Parang nananadya pa. Imbes na sundin ito, ay ang laig nito ang una niyang pinunasan. Saka lang niya natitigan sa malapitan ang tattoo nito sa leeg. Dahan-dahan na naging pagpunas niya para makita ang maipas ang tattoo. Isang infinity symbol ni in geometry style ang tattoo. May 2 letters na magkahiwalay. Sa loob ng infinity symbol, isang T at sa kabila S. Kumulot ang noon niya. Hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng mga letra. Ang alam niya lang tungkol sa infinity. May mga dinilohan siyang kasal noon na may ganoong sign ng singsing. Sign na habang buhay na pagkasamang infinity symbol sa isang relasyon. Walang duda. Tungkol sa relasyon ang meaning ng tattoo ni Enzo. Sino kayang pinauukurin nito sa tattoo nito? Kung sino man iyon, siguradong yon ang tunay nitong mahal. Parang nanlamig ang sistema niya sa naisip. Di niya alam ba't ganitong reaksyon niya. Paniguradong tipo siya nito pero may mas mahal ito.
Binilisan niya na ang pagpupunas at walang salisalita, umupo na sa upuan kaharap ng pagkain. T for Enzo. S for? Natigilan siya na maalala ulit ang mga letra. Napalingon siya kay Enzo na ngayon abala sa pagpupunas dahil sa hindi nito naayos ang pagpunas ng pawis ito kanina. Umangat ang malago nitong kilay nang mapansing nakatingin na rin siya dito. S for hindi rin Athena, mas talong hindi Carrie. Napamulahan siya ng pisngi na maisip ang pangalan niya. Siya lang ang may S na nauna sa pangalan. Naparunok siya at napaubo sa kanyang naisip. Nakalimutan niyang baso at kaya tagtungo pa siya sa sink para magagilap ng baso. Naisuka niyang bumarang pagkain sa lalamunan niya kung bakit ang tagal niyang nakakuha kaagad ng tubig. Nabilaukan na nga siya eh. Nagulat pa siya na mahimawak sa braso niya. Hinila siya nito kaya't napilitan siyang humarap dito. Ang gulat ng mukha ni Enzo ang sumalubong sa kanya. Are you pregnant? Laylay ang balikat at binigyan ito ng malamig na tingin. Nabilaukan lang ako. I will ask my secretary for a pity. Seryosong mukha nito. Napanguso siya. Sabi ng nabilaukan lang siya eh. Pagkabukas nga niya ng banyo, nagulat na lang siya nang bumungad sa paningin niya ang nakasandal na si Enzo. Nakashort na ito ng puti at nakashorts pa rin. Naka-cross arms at seryoso nakaabang sa labas. Umayos ito ng tayo pagkalabas niya. Napahinga siya ng maluwag bago binatay ang piti kay Enzo. Oo, napilit nga siya nitong magpiti. Naaawa rin siya sa sekretary nito na sumakay pa talaga ng speedboat na naka-coat and tie para lang maihatid agad-agad ang hinihingi ng lalaki ito dito. May katandaan naman din ang sekretary nitong lalaki. Ito pa talagang nautusan. You look relieved, huh? May iritasyon sa mukha nito ng balingan niya. Napanguso siya. Hindi na siya nagsalita pa. Sa loob niya, nagdiriwang na siya na malamang negative at kabaliktaran naman dito dahil mukhang naiinis pa ito ngayon. Naalala niya naman ang tattoo. Gusto niyang pagalitan ng sarili. Ayaw niyang mag-assume. Lalong-lalo na't imposibleng gawin iyon ni Enzo. Namingwit nga sila sa hapon. Marunong siya. Hindi niya na kailangan pang turuan. Kaya walang chance si Enzo na lapitan siya. Mas marami siyang huli kaysa kay Enzo at proud na proud siya sa sarili na pinagkukumpara pa ang balding nilagyan nila ng isda. Samantalang mukhang wala namang pakialam iyon. Yung isa, kung makahuli ito ng marami o hindi. Panay lang ang pagmamasid ito sa ginagawa niya. Nalilibang itong pagmasdan siya kaysa sa panghuli ng isda. Mukhang nabagot na rin to kalaunan kaya't naghubad ng shirt. Protection lang sa mata ang dala nito para sa paglalangoy. I will take a dip. Anito. Hawak niya ang pamingwit habang pinagmamasa ng itsura nito. Stretchable ang suot itong swimming trunks at walang suot na pang itaas. Tumango lang siya at nagdadive ito. Tuwang-tuwa pa siya nang mahuli na naman siya. Umabot na ng kalahating oras pero hindi pa niya nakikita si Enzo. Galinganin siyang naglagay ng isda sa balde at nilingon ulit ang karagatan. Yon ang huling isda na nahuli niya. Daliniwan niyang pamingwit niya at nilalughog ang buong yacht. Baka nakakit na si Enzo, hindi niya lang napansin. Pero wala ito doon. Nasa po niya ang noo. Nasaktan ka na ba? Kabado na siya. Nilibot ng tingin ng paligid at problemado na. Malalim na ang parehang ito. Nakakonekta sa batuhan ng pisi ng yacht para hindi anurin ng tubig. Kililabutan siya ng dungawin ng tubig. Sobrang dilim nun. Dahil sobrang dilim, mukhang pinupugaran ng pating ang itsura ng lugar. Enzo! Tawag niya dahil baka nasa malapit lang to. Baka ligtas naman talaga to. Inipo niyang dibdib dahil sa kaba. Paano kung wala na to? Paano kung nakain na to ng mga lamang dagat? Paano kung napahamak na't kailangan ng tulong niya? Nagkabuhol-buhol ang mga katanungan sa utak niya. At mas lalo lang siyang namroblema. Kalauna nataranta siya na naghubad ng shirt. Nanginginig ang daliri niya habang tinatanggal ang short. Ngayon nakapanty lang at bra nang tumayo siya sa may riling ng yacht. Tatalon siya. Nag-ipon siya ng hangin bago gawin ang balak. Hindi siya dapat matagalan. Baka kung ano na ang nangyari sa lalaking yun. Pikit mata siyang nagdive matapos ang pagbibilang sa utak niya. Ang malamig na tubig ang tumagdag sa kilabot na nararamdaman niya. Mas lalo pa siyang kinabahan sa mga oras na to. Enzo! Sumigaw ulit siya tapos sinitingnan ng ilalim ng tubig. Wala pa rin si Enzo sa paligid. Lumalangoy pa siya na medyo distansya. Lumubog ulit siya sa tubig para tingnan ang ilalim. Kinakapusan na siya ng hininga nang umahon na tahaborin ng hininga. Tapos kapag nakapag-ipon siya ng sapat na hangin, lalangoy ulit sa ilalim para magpatuloy sa paghanap kay Enzo.
Kaya lang sa tagal niya sa pagbababad, nakaramdam siya ng pulikat. Parang maiiyak siya sa sakit. Nang tignan niyang unahan, malayo na ang yate. Hindi niya namamalayang napapalayo na pala siya. Tanging braso niya na lamang ang pwede niyang gamitin para makalangoy pabalik doon. Pero nangangalay na rin ang braso niya. Ngayon, humihikbi na siya sa takot. Pagod at sakit. Nanlalamig na rin siya. Hindi na kaya pa ng braso niya kaya di na siya makakalangoy at unti-unti rin siya nang hinila ng tubig pa ilalim. Sinisikap niyang makaangat pero hindi na kaya ng braso niya. Hindi siya pa pwedeng mamatay. Kailangan pa siya ng anak niya. Si Enzo ang dahilan ng paghihirap niya noon. Malapit ito. Mababa ang tingin sa kanya. Hindi na dapat iniligtas pa pero eto siya. Sumuong sa kapahamakan para lang mahanap ang lalaking iyon. Pero siya ang napahamak ngayon. Tama nga yata si Joyce. Bobo siya. Napakabobo niya.